Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Tristan Basaliso. Shout out sa iyo Nel John Gabreza. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa labas ng pavilion kung saan ang tensyon ay nagliliyab habang ang ating grupo ay hindi na nagpapaapi sa mga mayayabang na Plum Blossom Swordsman. Dahan-dahan na naglakad si Yosan Green kasama si Dong Pil para harapin ang disipulo ng Mount Hua ng may matikas na paninindigan. Wika ni Dong Pil, pakiusap, huwag mo nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Hinarap siya ni Yosan Green ng may nanlilisik na mga mata. Wika ni Yosan Green, alam ko, pero hindi rin natin kailangang tanggapin ang lahat ng pang-aabuso nila. Bamanat si Baekyo ng may napakakalmadong tono pero bakas ang dambuhalang insulto sa kanyang boses. Wika ni Baekyo, hindi ko alam kung sino ka, pero hindi mo ba iniisip na lumalagpas ka na sa linya rito? Paano naman? Maikling tanong ni Yosan Green habang sinusuri ang kausap. Kaka-insulto mo lang sa amin, mabilis na sagot ni Baekyo habang binalot ng matinding puot ang kanyang mukha. Napakalupit na banat ang isinalubong ni Yosan Green. Wika ni Yosan Green, ininsulto kayo. Bakit iyon naging insulto? Nagsabi lang ako ng katotohanan. Literal na napatigil ang hininga ni Baekyo bago muling magsalita ng may mapanghamak na tono. Wika ni Baekyo, malamang ay disipulo ka ng isang taong may mataas na katayuan, bagaman tila wala ka pang gaanong karanasan. Makinig kang mabuti. Ang Mount Hua, ngunit hindi na siya pinatapos ni Yosan Green at bumasag ang kanyang boses. Wika ni Yosan Green, Mount Hua dito, Mount Hua doon. Gaano ba kalawak ang karanasan mo para isipin na nasa posisyon ka para turuan kami ngayon? Ano? Napakalakas ng loob mong babae ka, gulat na reaksyon ni Baekyo habang nanginginig ang kanyang boses sa tindi ng gulat. Dito na ibinagsak ni Yosan Green ang kanyang dambuhalang kaisipan na yayanig sa buong pagkatao ng disipulo. Wika ni Yosan Green, kilala mo ba kung sino kami? Alam mo ba ang pangalan ko, kung saang organisasyon ako kabilang, at kung paano ko ipinamuhay ang aking buhay? Paano mo nagagawa na mag-assume kung ako ba ay may karanasan o kung si Guard Ma ay mahina o malakas gayong hindi ka naman isang manghuhula? O isa ka ba talagang manghuhula? Marunong na ba ang mga Taoist ng ganyang mga bagay sa mga panahong ito? Kung ganoon, tatahimik na ako. Yanig ang buong paligid sa dambuhalang sigaw ni Baekyo sa tindi ng pait at kahihiyan. Sigaw ni Baekyo, bantayan mo ang pananalita mo. Napakabangis. Mukhang ang matikas na paninindigan ni Yosan Green ay formal nang nagpatahimik sa kayabangan ng Mount Hua, habang ang tensyon ay patuloy na bumabalot sa bawat isa sa labas ng pavilion. Hinarap niya ang mga disipulo ng may nanlilisik na mga mata at binitawan ang isang napakalupit na sermon. Wika ni Yosan Green, at saka, napakagalang niyo sa harap ng mga taong mukhang mas mataas ang ranggo kaysa sa inyo. Pero napakayabang nyo naman kapag nakikitungo sa isang taong umaarte bilang kutsero. Alam ko na mayroon talagang social status, pero hindi ba't hindi kayo dapat umaasta ng ganyan bilang mga Taoist? Literal na nanahimik si Baekyo habang nanggigigil sa matinding galit dahil sa narinig. Ipinagpatuloy ng ating Lodi ang pagpapakawala ng mga salitang tumatagos sa puso ng mga disipulo. Wika ni Yosan Green, anuman ang katayuan, ang lahat ay mahalaga at may halaga. Bakit? Dahil lahat tayo ay nagmula sa kalikasan at bahagi tayo ng kalikasan. Kaya naman, pagdating sa mga tao, walang superior o inferior, babae o lalaki, at langit o impyerno. Malalaman nyo kung gaano kayo kateribleng ang Taoist kung binasa nyo lang ang Tao Te Ching. Yanig ang buong paligid ng mayrita ng husto ang mga disipulo ng Mount Hua. Bumanat muli si Yosan Green ng may dambuhalang presensya. Wika ni Yosan Green, hindi naman kayo karapat-dapat na tawagin ang inyong mga sarili na mga Taoist. Hindi na nakapagpigil si Baekyo sa tindi ng pait at kahihiyan. Sigaw ni Baekyo, ikaw, ang lakas ng loob mo. Biglang kuminang ang mga mata ni Yosan Green nang may nakakangilabot na awtoridad. Wika ni Yosan Green, bantayan mo ang pananalita mo. Napakalupit na eksena. Nagpakawala si Yosan Green ng kanyang dambuhalang lamig mula sa kanyang mga kamay at paa na dahan-daang nagpapatigas sa hangin at sa lupang nakapaligid sa kanila. Wika ni Yosan Green, mukhang nasisiyahan kayong lumagpas sa linya dahil mayroon kayong Mount Hua sect na masasandalan. Pero, sige, ayos lang.
Gulat na gulat at literal na napasinghap ang mga disipulo ng Mount Hua sa tindi ng kapangyarihang kanilang nasaksihan. Dito na binitawan ni Yosan Green ang pinakamabigat na revelasyon na yayanig sa kanilang kinalalagyan. Wika ni Yosan Green, anong karapatan ng isang hamak na swordsman ng Mount Hua sect na insultuhin ang anak ng Ice Palace? Samantala, sa loob ng pavilion, yanig ang buong lugar nang sumabog ang chi ni Hong Sanja sa tindi ng gulat at galit. Mukhang ang tunay na tigre ng Ice Palace ay pormal nang nagpakita ng kanyang bagsik, habang ang buong Mount Hua sect ay nabaon sa tindi ng kahihiyan. Hinarap ng leader ng Mount Hua ang ating bida ng may nanlilisik na mga mata habang binalot ang buong silid ng isang nakakangilabot na presensya. Wika ni Hong Sanja, ang lakas ng loob mong makipag-usap sa akin sa ganyang paraan. Ang dakilang Mount Hua sect ay nasa itaas ng Great Nine sect. Ako ang leader ng ganitong sekta, tapos maglalakas loob kang sabihan akong bilhin sila. Hindi mo alam ang iyong lugar. Napakalupit na eksena, nanatiling tahimik ang ating bida at hindi man lang natinag sa tindi ng pressure na parang wala lang ito sa kanya. Yanig ang buong lugar nang magsimulang mag-crack ang mesa at literal na napitpit ang lampara dahil sa dambuhalang puwersa ng Purple Mist Divine Arts. Hinarap siya ni Sorayang nang may napakakalmadong tono at binitawan ang isang katanungang yayanig sa prinsipyo ng leader. Wika ng ating bida, ang Mount Hua sect ay maaaring isa sa mga nangungunang sekta pagdating sa swordsmanship, pero isa pa rin itong Taoist sect. Ang leader ng ganitong sekta ay sinusubukang pasukuin ang ibang tao gamit ang kapangyarihan. Literal na napatigil ang hininga ni Hong Sanja sa tindi ng gulat. Sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig sa gulat, paano niya nagagawang makapagsalita sa kabila ng pressure ng Purple Mist Divine Arts. Bumanat muli ang leader ng may matikas na paninindigan. Wika ni Hong Sanja, sino ka ba? Paano mo nagagawang tiisin ang pressure ng Divine Chi? Hindi pa ako nakarinig ng isang tao na napakabata pa pero may ganito ng katinding martial prowess. Sumagot ang ating bida ng parang normal lang at hindi man lang apektado ng dambuhalang presensya sa paligid. Wika ni Sorayang, hindi ka ba nakikinig? Hay nako, napakahirap talagang ipaintindi ang kahit ano sa iyo. Diniinan ni Hong Sanja ang kanyang kuryosidad sa gitna ng naglalagablab na tensyon. Wika ni Hong Sanja, isa ka bang lihim na disipulo ng Righteous Heavenly Alliance Leader o ng Stillblood Fortress Leader? Ang Righteous Heavenly Alliance Leader, pag-uulit ng ating bida habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Wika ng ating bida, ang Righteous Heavenly Alliance Leader, ha? At sa mismong sandaling yun, isang napakalupit na alaala mula sa nakaraan ang biglang bumalik sa isipan ng ating bida. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dan Sehong na parang isang sumpa sa kanyang pandama. Wika ni Dan Sehong sa kanyang alaala, ayusin mo ang sarili mo, Chun Hajan. Ang papel mo ay ubusin ang mga sumasalungat sa alliance. Wala kang kaibigan o kasamahan. Huwag kang mag-isip ng kahit anong bagay. Susundin mo lang ang aking mga utos, wala nang iba. Sa ganoong paraan, mabubuhay ka. Napakabangis. Mukhang ang pagbanggit sa Righteous Heavenly Alliance ay nagbukas ng isang madugong sugat sa nakaraan ng ating bida, habang ang tapatan sa loob ng pavilion ay pormal nang pumasok sa isang mas mapanganib na yugto. Hinarap ni Sorayang ang leader ng may napakalamig na tono habang sinusuri ang bawat galaw nito. Wika ni Sorayang, ako, disipulo niya? Pinakawalan ng ating bida ang kanyang chi na yayanig sa pundasyon ng buong lugar. Literal na napatigil ang hininga ni Hong Sanja at ng elder sa tindi ng presensyang kanilang nasaksihan. Binitawan ng ating bida ang kanyang dambuhalang saloobin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wika ng ating bida, sa totoo lang, iniisip ko kung anong gagawin ko sa inyo. Akala ko ay hahayaan ko na lang kayong pabagsakin ang inyong mga sarili dahil sa totoo lang ay watak-watak na kayo. Iniisip ko na itapon na lang sa inyo ang kerida ng Stillblood Fortress Leader at tingnan kung anong gagawin nyo. Akala ko makakatulong yun sa akin sa huli. Ipinatong ng ating bida ang kanyang kamay sa mesa nang may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, pero sa tingin ko ay wala nang pangangailangan para sa lahat ng yan. Napakalupit na eksena, nagpakawala ng dambuhalang pressure si Sorayang na naging sanhi ng pagbitak ng mesa hanggang sa literal na mahati ito sa dalawa. Dahil dito, inihanda ni Hong Sanja at ng elder ang kanilang mga sarili para umatake. Sigaw ni Hong Sanja, ikaw.
Ang lakas ng loob mo, bulya ni Guang Sanja. Sabay na sumugod ang dalawa gamit ang kanilang mga kamao. Pero mabilis na hinarang ito ng ating bida gamit lang ang kanyang mga kamay. Sabi ni Hong Sanja sa kanyang isip habang binalot ng matinding gulat at pagkamangha, ano? Hinarangan niya ang bamboo leaf hand at ang falling blossom chasing shadow palm gamit lang ang kanyang mga kamay. Hinarap sila ni Sorayang nang may napakakalmadong tono habang hawak ang mga kamao ng dalawa. Wika ng ating bida, isang leader ng Taoist sect at isang elder na sabay na lumalaban sa iisang tao lang. Wala ka talagang pakialam sa mga panuntunan o sa iyong dangal bilang isang tanyag na sekta. Hindi ba? Dito na ginamit ng ating bida ang kanyang dambuhalang teknik habang hawak ang kanilang mga kamao. Explosive Mountain Blast. Yanig ang buong pavilion nang lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa blast at literal na tumalsik ang dalawa ng ilang hakbang palayo. Daing ng dalawa sa tindi ng impact. Tahimik na inobserbahan ng ating bida ang dalawa habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Sabi ni Hong Sanja sa kanyang isip habang nanginginig sa tindi ng realisasyon, ang kanyang internal energy ay dinaigang sa amin, hindi maaari. Sigaw ni Hong Sanja, ikaw. Muling sumugod ang dalawa ng magkasama para sa isang panibagong madugong tapatan. Napakabangis. Mukhang ang tapatan sa loob ng pavilion ay formal nang naging isang libingan para sa dangal ng Mount Hua, habang ang ating bida ay patuloy na nagpapakita ng lakas na hihigit sa anumang imahinasyon. Habang walang tigil ang bakbakan, literal na napatigil ang hininga ni Guang Sanja sa tindi ng kanyang mga na-realize. Sabi ni Guang Sanja sa kanyang isip habang nanginginig sa tindi ng gulat, sino siya? Hinaharangan niya ang lahat ng aming pinaka-advanced na mga atake. Hindi niya alam ang aming martial arts. Pinapanood lang niya kami at nagre-react sa tamang oras. Paano? Napakalupit na eksena, biglang tumalon ang ating bida at mabilis sinipa ang likurang bahagi ng ulo ni Guang Sanja. Literal na tumalbog siya ng maraming beses sa sahig bago bumangga sa pader ng napakalakas. Dahil dito, mabilis na sumugod pasulong si Hong Sanja para umatake ng may nanlilisik na mga mata sa tindi ng puot. Sigaw ni Hong Sanja, ang lakas ng loob mo? Isang bata ka lang. Ginamit ni Hong Sanja ang kanyang teknik, ang Mount Hua Flying Fist. Yanig ang buong pavilion nang lumikha ang atake ng isang dambuhalang blast na maging ang sahig ay tuluyang nawasak. Sabi ni Hong Sanja sa kanyang isip habang binalot ng matinding gulat, na iwasan niya yon. Pilit na bumangon ang nanghihinang si Guang Sanja mula sa pagkakasadsad. Literal na napatulala siya sa tindi ng kanyang nasasaksihan. Sabi ni Guang Sanja sa kanyang isip habang sinusuri ang bawat galaw ng ating bida, matagal-tagal na rin na hindi kami nakikipaglaban, pero sigurado ako. Nililimitahan niya ang kanyang internal energy, martial arts, at lahat-lahat. Hindi siya gumagamit ng mga standard na teknik. Nagre-react lang siya sa aming mga atake habang lumalaban. Sa kabila niyan, nadadaig niya ang sect leader kahit na nasa Supreme Peak Realm ito. Paano kung talagang ginamit na niya ang kanyang sariling martial arts? Umatake ang ating bida at mabilis na sinipa si Hong Sanja. Hinarang niya ito pero tumalsik pa rin siya ng napakalayo hanggang sa tumama sa pader. Sabi ni Guang Sanja sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang hilakbot, isa siyang halimaw. Napakalupit. Biglang tumalon si Guang Sanja at mabilis tumakas para iligtas ang kanyang sarili. Napansin ito ng ating bida at naningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Wika ni Sorayang, ano? Tatakas ka. Inihanda ng ating bida ang kanyang atake ng may matikas na paninindigan. Wika ng ating bida, napakaduwag na daga. Hindi ko hahayaan makatakas ka. Ngunit sa isang pikit mata, biglang may naramdaman ang ating bida na nagpabago sa timpla ng labanan. Bumulusok ang 24 na hand plum blossom sword technique. Isinagawa ni Hong Sanja ang kanyang teknik sa ere at lumikha ng isang dambuhalang pagsabog sa harap mismo ng ating bida. Literal na binalot ng makapal na usok ang ating lodi habang yanig ang buong paligid. Mukhang ang tapatan sa pagitan ng ating bida at ng mga haligi ng Mount Hua ay formal nang pumasok sa pinakamadugong yugto, habang ang usok ng pagsabog ay dahan-daang lumalamon sa kinaroroonan ng ating bida. Nanatiling nakatayo si Sorayang habang tinititigan ang kanyang kaaway ng walang kakurap-kurap. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusuri ang nagdaang atake, 24 na hand plum blossom sword technique.
Nahati na sana ako sa dalawa kung hindi ko inilabas ang aking demonic arts. Hinarap ni Hong Sanja ang ating bida nang may nanlilisik na mga mata at binitawan ang huling katanungan na yayanig sa katahimikan. Wika ni Hong Sanja, itatanong ko sa huling pagkakataon. Sino ka ba? Bumanat ang ating bida nang may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, gustong-gusto mo ba talagang malaman? Literal na napatigil ang hininga ni Hong Sanja sa tindi ng gulat at pagdududa. Wika ni Hong Sanja, hindi pa ako nakarinig ng isang martial artist na wala pang 30 taon na may ganito kagaling. Isa ka bang martial master na nagregress? Isang napakalupit ng ngiti ang semilay sa mga labi ng ating bida. Wika ni Sorayang, kung ako nga, sana ay patay ka na ngayon. Nanggigigil sa galit si Hong Sanja habang pilit na binabasa ang sitwasyon sa likod ng pakikipagtagpo. Wika ni Hong Sanja, nagsisinungaling ka nung sinabi mong ibibigay mo ang kerida ng Steelblood Fortress leader. Malamang ay pakana ito ng kung sino para patayin ako. As if naman, tipid na sagot ni Sorayang habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Sumigaw si Hong Sanja habang binalot ng matinding puot. Wika ni Hong Sanja, huwag mo akong pagsinungalingan. Hindi ko alam kung sino ka, pero hindi susunod sa gusto mo ang mga bagay-bagay. Pinapalibutan ng mga Plum Blossom Swordsman ang lugar na ito. Maaaring ayos ka lang, pero ang mga kasama mo ay hindi. Hinarap siya ng ating bida nang may matikas na paninindigan. Wika ng ating bida, hindi yan ang dapat na sinasabi ng isang Taoist sect leader. Ngunit sa mismong segundo na yun, biglang may naramdaman si Hong Sanja na nagpabago sa timpla ng usapan at mabilis lumingon sa isang direksyon. Wika ni Hong Sanja, ha? Ano? Cold Chi. Lumipat ang eksena sa labas kung saan ang tensyon ay parang isang bombang handa ng sumabog. Binunot ng mga disipulo ng Mount Hua ang kanilang mga espada ng may matikas na paninindigan. Ngunit sa isang pikit mata, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang nagyelo. Literal na napasinghap sa gulat ang mga disipulo ng Mount Hua. Yanig ang buong lugar nang dumating si Guang Sanja at binitawan ang kanyang dambuhalang utos. Sigaw ni Guang Sanja, pabagsakin sila. Ngayon na, ngunit bigla siyang napatigil nang makita ang pinagmumula ng dambuhalang kapangyarihan. Wika ni Guang Sanja, ito ba ay... Patuloy ang pagpapakawala ni Yo Sangri ng kanyang nakakangilabot na chi habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Balik tayo sa loob kung saan ang kaba ay dahan-daang lumalamon kay Hong Sanja habang nakatingin sa ating bida. Wika ni Hong Sanja, kayo ba ay mula sa Hilaga? Hinarap siya ni Sorayang nang may napakaseryosong mukha at binitawan ng hatol na magpapatigil sa mundo ng lahat. Wika ng ating bida, anuman ang aming pinagmulan, tapos ka na. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa pagbagsak ng Mount Hua sa ilalim ng bagsik ng ating bida at ng anak ng Ice Palace. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.